Isa na naman pong mapagpala at mapaghimalang araw sa bawat isa po sa atin mula po sa ating Panginoon na nagmangal po sa atin ngayon na lamang. Salamat muli po sa ating Panginoon na tayo na naman ay kanyang pinagtipon sa kanya pong pangalan. At salamat din po sa kanyang pangako na kung mayroon man 2 o 3 na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya po ay nasa ating kalagitnaan. Praise the Lord. Nasa point 5 po tayo ngayon ng ating pag-aaral ng ating pong pinamagatan, maturity class, no? Maturity class, at ang ating pong pag-aaral ngayon po ay patungkol po sa mga hadlang sa panalangin, no? Mga hadlang sa panalangin. Last time po, we studied na yung kahalagahan ng panalangin sa bawat tao, lalo na po sa mga bawat Kristiyano, at ating pong napag-aralan na ang panalangin ay dapat hindi po ito last resort. Hindi lamang ito po ay tayo nagipag-usap sa Diyos, o hindi lamang po ito ay we just presenting our request to God. Ngunit ang panalangin po, sabi nga po natin, yung totoong panalangin na tayo po ay nakipag-connect po sa Panginoon. Pangalawa, tayo din po ay nakikinig sa Panginoon. Pangatlo, dapat po tayo, ang panalangin po natin ay, ang goal po natin ay nalalo pa po natin makilala po ang Panginoon. At yung pang-apat, to partner with God or to be one with God in prayer. So, ulitin ko po, no, yung panalangin ay hindi dapat po ito ay magiging last resort or just talking to God or just presenting a request to God. But ang true prayer po ito ay para tayo po ay makapag-connect po sa Panginoon, to connect with God, to hear from God, to know more of God, and to partner with God or to be one with God in prayer. Kaya ang panalangin po ay dapat ito ay hindi po yung sabi nga, prayer should not be an option. Hindi tayo pwede po para bang mamili, no? Dahil ito po ay, sabi nga po natin, ang prayer po is non-negotiable. Dahil katulad po sa last time, na kung ang isda ay para sa tubig, na in order for the fish para siya po ay mabuhay at makapagkilos, kailangan po siya ay nasa tubig. Ganon din po tayo, dahil sabi po ng Bible, we were created by God and for God. No, yan pong sabi po kaya sabi po sa Acts 17 verse 28, sabi po doon, in Him we live and move and have our being. Kaya po tayo po ay nakapamuhay, no, dahil po sa Panginoon. Kaya apart from God, hindi po tayo pwedeng mabuhay at hindi rin po tayo makakilos, kasi ang Diyos po ang siyang source lamang ng buhay, no, yung totoong buhay, no, at ganoon din po yung kalakasan. Kaya sa ating pong pag-aaral po ngayon, ang ating pong pag-aaral ay patungkol po ito sa mga hadlang sa panalangin, no? Mga hadlang po sa panalangin. Dahil kung tingnan po natin sa Biblia, hindi po lahat ng mga panalangin ay sinasagot po ng Panginoon o napakinggan po ng Diyos. Marami pong panalangin na hanggang kisame lamang, no? Hindi dahil po ay hindi po narinig po ng Diyos o may maiksi pong kamay po ng Diyos, pero dahil po ay mayroong hadlang sa ating pong part po ng ganon. Kaya makita po natin ang isa po sa mga hadlang, marami pong hadlang, no? Ano po natin ngayon yung ilang sa mga hadlang, no? Siguro po for the sake of time, kaya pag-aralan po natin yung limang hadlang, tapos isunod po natin yung mga iba pa mga hadlang. Unang hadlang po sa ating pong mga panalangin,
kaya hindi po ito ay naririnig po ng Diyos, hindi dahil sabi nga po natin, hindi dahil bingi siya, o hindi po natutugon po ang Panginoon, hindi dahil sa ayaw niya, kundi dahil po sa hadlang. Ang una pong hadlang sa ating pong pangapanalangin ay walang iba kundi yung unconfessed or unrepented sin. Yung mga kasalanan po na hindi po natin ito ay hinihinga ng tawad sa Panginoon, at makasalanan po na hindi po natin ito ay tinalikuran, no? Hindi po ito yung kasalanan po na tayo, kasi bilang Kristiyano, wala naman po tayong perfecto, no? Kundi ito po yung, sabi nga po, this is not a struggle against sin, kundi ito po yung alam mo na kasalanan, pero patuloy mo pa rin ginagawa, no? Ayan po yung kasalanan na dapat po nating hingin ng tawad sa Panginoon at sa katalikuran po natin, kasi yan po yung maging hadlang sa ating pong mga panalangin. Parang panalangin po natin ay tunay talaga na marinig po ng Panginoon. So ulitin ko po, no, this is not a struggle against sin, okay, kundi ito po yung sin, alam po natin na kasalanan, pero ay atin pa rin pong ay ginagawa, no? At sabi nga po natin, pag sabi po kasalanan, mayroon po dalawang kasalanan, no? Yung sin of commission, yung alam mong kasalanan, ginagawa mo pa rin, at saka yung sin of omission, na alam mo na dapat mong gawin, pero hindi mo pa ginagawa. So dalawa po, no? Sin of commission at saka sin of omission. Ang sin of commission, iyan po na alam mong kasalanan, pero ginagawa mo pa rin, at saka yung isa naman po, alam mong mabuti na dapat mong gawin, pero hindi mo pa rin yan ay ginagawa. Yan po yung sin of omission. Basa po natin sa James chapter 4 verse 17. So tingnan po natin dito yung mga hadlang dahilan po. Sabi po sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Ito po yung sabi po ni Prophet Isaiah, no? Sabi niya po dito, sa people of Judah, sabi niya dito, makinig kayo. Ang Panginoon, no, Isaiah chapter 59 verse 1 and 2, sabi po ni Prophet Isaiah, sabi, makinig kayo. Ang Panginoon ay hindi mahina para hindi makapagligtas. Hindi rin siya bingi para hindi makarinig kapag tumawag kayo sa Kanya. Ngunit ang inyong mga kasalanan ang siyang naglayo sa inyo sa Diyos, at iyon ang dahilan kung bakit niya kayo tinalikuran at hindi na siya makikinig sa inyong mga dalangin. So ito po maliwanag po, sabi po ni Prophet Isaiah, no? Na kaya po ang dahilan kung bakit po ay hindi ay yung people of Judah ay tinalikuran po ng Diyos, no? At hindi po pinapakinggan ng Panginoon ang kanila pong mga dalangin, o hindi po tinutugon po ng Diyos, hindi dahil sa ayaw po ng Panginoon, dahil po ay sa kanilang mga kasalanan na ginagawa. Ito ay, sabi nga po natin, kasalanan na ginagawa ay willfully and consciously. No, na alam mong kasalanan pero ginagawa mo pa rin. Kaya makita po natin dito na we cannot take sin lightly, no? Dahil sabi nga po natin, ang Diyos po ay banal, at siya po ay matuwid, at siya din po ay just po ang Panginoon, no? Yan po yung isa sa mga nature po ng Panginoon. Totoo po ang Diyos na siya po ay Diyos na merciful, siya po ay Diyos na mapagmahal, pero yan po yung part po ng karakter po ng Panginoon, but He's also holy at saka righteous, saka just po. That's why hindi siya po pwede po makipag-compromise sa kasalanan. Bilang tayo din po, no? Para hindi po mahadlangan yung ating pong paglapit po sa Panginoon, yung ating pong mga dalangin, para tayo po ay makapag-connect sa Panginoon, makapakinig sa Panginoon, at makilala pa natin siya, and to be one with Him. Kailangan po yung mga kasalanan po ito ay dapat po natin ito ay hinga ng tawad sa Kanya, at atin din po talikuran, no? So, una, hangiin ng tawad, no? At sabi po ng Panginoon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from our unrighteousness. Yan po yung
yan po yung tamang ano po sa kasalanan, no? Tayo po lalapit sa Panginoon at humingi ng tawad. Pangalawa, para hindi na po ulit, dapat po yan ating po yan ay talikuran, no? Una, humingi tayo ng tawad, tapos talikuran po natin para hindi po ulit yung gawa po natin ng kasalanan. Dahil po ang kasalanan po, yan po ang naging dahilan kung bakit ang ating mga dalangin ay hindi po pinapakinggan po ng Panginoon, no? Kaya makita po natin dito kapatid, dito po sa Proverbs chapter 28, tingnan po natin nila, Proverbs chapter 28, maganda po sinabi po dito ni Hari Solomon, sabi po sa Proverbs chapter 28 verse 13, sabi po dito, Proverbs 28 verse 13, sabi dito, hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahabagan ka ng Diyos. Sabi po ng Panginoon dito, ang isang tao daw po hindi po siya uunlad, no? Kung hindi po niya ay ipapahayag, hingi ng tawad ang kanyang kasalanan at ito po ay kanyang tatalikuran, no? Hindi po siya magtamo ng kapatawaran mula po sa Panginoon. Kaya nga po yung the best thing that we can do kapag tayo po ay nagkakasala, una po tayo po humingi ng tawad sa Panginoon. Pangalawa, humingi din po tayo ng lakas para ito po ay ating tatalikuran, no? Kaya hindi po natin pwede sabihin na naintindihan naman ng Panginoon. Kaya nga we should not take sin lightly na ating pong mga naisip, na ating pong nasalita at ating pong nagawa, no? Lalo na po yung kasalanan po na mga usually po yung mga private sin or hidden sin. Nakala po natin tayo po ay nakatago sa paggawa ng kasalanan dahil hindi po nakita ng tao. Pero tandaan po natin, no? Lahat po ay hubad sa paningin po ng Panginoon, lalo na po tayo kapag nag-iisa, no? So lahat ng kasalanan, no, hindi lang po yung kaunting kasalanan, hindi lahat ng kasalanan, dapat po humingi po tayo ng tawad po sa Panginoon at nangako po ang Diyos na siya po ay tapat at banal na tayo po kanyang patatawarin at tatalikuran po natin dahil ang Diyos po natin ay mahabagin. No, yan po yung the best thing that we can do to our sins, not to compromise with it or not to take sin lightly for it. Kasi yan po yung siyang po naging dahilan kung bakit po yung ating mga dalangin ay hindi po narinig po ng Panginoon. At sabi nga po natin, ang to prayer pa naman is to connect with God, to hear from God, at saka to know more of God and to be one with God, no? Na para pong kung ang isda ay para sa tubig, para siya po ay mabubuhay at makilos, ganun din po tayo. Kaya ito po ay napakahalaga ito na dapat, yung mga hadlang na ito po ay dapat po nating maalis, no? At saka ang pag-alis po na ito ay yung hihingi tayo ng tawad sa Panginoon at humingi din po tayo ng lakas sa Panginoon para ito po ay ating pong matalikuran, no? Okay, so pangalawa, na hadlang po sa panalangin ay ito po yung sinabi po natin na unforgiveness, no? Unforgiveness, no? Marami pong mga kahit Kristiyano, just holding po yung mga grudges, yung mga resentment, bitterness, anger, dahil po hindi po nila mapatawad yung mga tao po na nagkakasala sa kanila, no? So alam po natin na sabi nga po natin na hindi po natin makontrol yung mga tao sa ating palibot. The only way that we can control yung ating pong response po sa kanila. So ito po yung sinabi po yung isa po sa mga dito, yung unforgiveness po is also one of the hindrance to our prayer, para po ang ating prayer po ay talagang marinig po ng Panginoon at tayo din po ay malaya po na makapaglapit po sa Panginoon. Tingnan po natin kapatid dito po sa Mark chapter 11, sabi po sa Mark chapter 11, verse 25. Ito mismo po yung sabi po ng Panginoong Hesus. Sabi niya, Mark 11:25, no, hanggang 26, sabi dito, at kapag nananalangin kayo, patawarin nyo muna
ang mga nagkasala sa inyo upang ang mga kasalanan ninyo ay patawarin din ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat kung ayaw ninyong magpatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. So ito po yung instruction po ng Panginoon. Sabi dito, kapag nanalangin daw po tayo, patawarin natin muna, no? Ang mga tao po na nagkakasala po sa atin, no? Dahil sabi po dito, kung hindi daw po natin patatawarin, hindi din po tayo patawarin po ng ating Ama na nasa langit, ganon, no? So ito po yung ito po yung isa po sa mga hadlang sa ating pong panalangin, yung unforgiveness, no? Kaya hindi rin po natin ito we could also take it lightly, no? Dahil minsan may nagsabi po na hindi mo lang alam kung ano yung kanilang ginawa. So, ano po dito, in spite kung ano po ang ginawa nila sa atin, ang pinakatama po dyan ay mapatawad po natin yung mga nagkasala sila sa atin. Kaya nga yung si Pedro, nung sabi sa Panginoon, kung ilang beses niya dapat patawarin yung kanyang kapatid nagkasala, sabi niya 7 beses ba? Sabi ng Panginoon ay 7 po, 7, no? At yun po ay 70 times 7. So, ibig sabihin po ay talagang kasi isang araw po yun, no? So, ibig sabihin talaga yung ating pong forgiveness dapat po ay talagang walang katapusan yung kapatid. Kasi kapag tayo po ay hindi nagpatawad, sabi nga, it will do more harm than good. Kung gusto po natin mapabuti, kailangan po ay matuto po tayong magpatawad. Kasi ang consequence po ng hindi nagpatawad, sabi po dito, una, mahadlagan ang iyong panalangin, no? Yung panalangin po natin ay hindi po ay marinig po, mahadlagan po, hindi po tayo makalapit po sa Panginoon. Pangalawa, matindi po diyan, hindi ka rin patatawarin po ng Panginoon sa iyong mga kasalanan. So yan po yung dalawa po ng ganon. Kaya kumbaga sa para bang yan ba ay kaya tanungin natin, no, kung hindi ka marunong magpatawad sa mga taong nagkasala that until now, mayroon ka pa rin mga resentment, mayroon ka pang grudges, mayroon ka pa rin bitterness at anger sa mga tao po nagkasala po sa iyo, sabi ng Panginoon ay hindi po siya worth it po ng ganon, not to forgive po ng ganon. Dahil sabi una, it will hinder our prayers sa Panginoon. So sabi nga, para tayong isda na nawala po sa tubig, tayo po ay mamamatay spiritually. Pangalawa, God will not forgive us. At kung basa pa natin sa Bible, it will make our life more miserable. No, miserable po ng ganon. Mabasa po natin yan sa Matthew chapter 18 po ng ganon. Makita po natin yung parable po ng servant po doon na yung isa po yung lumapit sa kanyang master para humingi ng tawad, pero yung isa pong servant po doon, yung kanyang kapwa na servants ay hindi niya po pinatawad, no? Basa po natin sa Matthew chapter 18, no? Kung may time po kayo, basahin niyo po yon. Matthew chapter 18 po ng ganon, no? Starting from verse 16 to 27 po ng ganon. Tapos ang pang-apat po dyan na mangyayari pag hindi pa tayo patawad po ng gano'n, sabi nga, it will, para bang binigyan natin ng foothold po si Satan to destroy our lives. Basa po na sa Ephesians chapter 4. Tapos, panglima po dyan ay, it will cause the Holy Spirit para po mag-grieve. So, yan po yung yan po yung resulta po ng unforgiveness. Una, it will hinder our prayers. Pangalawa, God will not forgive us. Pangatlo, it will make our life po more miserable. No? Para po ikaw nakatulungan po ng ganon. Pangatlo po, pangapat, it will give us a foothold to destroy our lives. At saka panglima po, it will cause the Holy Spirit to grieve sa ating pong mga buhay. Kaya nga po, pinakamagandang regalo sa gusto mo na talagang masabi mo na I deserve this sa ating sarili po, ay dapat tayo po ay matutong magpatawad kahit ano pa ang kanilang ginawa sa atin, para po ang Panginoon that in spite po na siya po ay hindi nagkasala, siya po ay ipinako sa cross, pero yung isang mga sinasabi po ng Panginoon, sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ng kanilang mga ginagawa, no?
Kaya nga isa po sa pinakamagandang gawin na pagtulad po sa Panginoon, lalo na po sa area po ng pagpapatawad. Maging si Stephen, makita din po natin sa Acts chapter 7, no? Habang po siyang binabato, no? Talagang ibang klase pong pagbato sa kanya, hindi lang po yung parang sinasabi talagang literal na bato, pero yung sinabi niya, forgive them. So ganun din po tayo. Sabi nga, hindi nga pa po tayo binabato ng literal talaga, no? Ang Panginoon talagang literal po nilang crucify po ang Panginoon, bagamat di po siya nagkakasala, pero ang kanyang huling sabi po doon ay yung forgiveness, kasi po ang forgiveness po, yun po ang para po hindi mahlangan po yung ating mga panalangin. Di ba sabi sa Proverbs kanina, kapag hindi po tayo ay nagpatawad po ng ganon, talaga it will hinder our prayers po ng ganon. Hindi lang po yan, no? Pangatlo po, hindi lang po tayo dapat ay magpatawad sa mga taong nagkasala po sa atin, kahit ano pang kanilang ginawa sa atin. Alam ko po, hindi po madali yun. That's why we need to ask yung grace po ng Panginoon that would help us talaga para po mapatawad natin ng lubusan yung mga tao nagkasala po sa atin, kasi ang forgiveness po natin, it should be coming from the heart. Sabi nga po doon sa Ephesians chapter 4 verse 31, we should forgive, no, from our heart, katulad po ng pagpatawad po ng pag-Diyos sa atin po sa magitan ni Kristo Jesus. Hindi lang po yung kapatid, no, dapat din ay isa po sa mga hadlang. Hindi lang po yung dapat tayo magpatawad, kundi tayo din po ay dapat din humingi ng tawad sa mga tao po na ating pong pinagkasalaan. So, dapat matuto po tayo magpatawad, at tayo din po ay matuto din po tayo humingi ng tawad po ng ganon, kapatid, no, sa ating pong ano. At nabasa po natin yan dito po sa Matthew chapter 5. Tingnan po natin na Matthew chapter 5. Tingnan po natin na verse 23. Ito po sabi po ng Panginoon. Matthew chapter 5 verse 23, sabi niya, kaya kung mag-alay kayo ng handog sa altar ng Diyos, at naalala mong may hinanakit sa iyo ang inyong kapatid, iwan mo muna sa harap ng altar ang iyong handog at magpagkasundo ka sa kanya, at saka ka bumalik sa paghandog sa Diyos. So, yung ito po kanang kapatid, no? So, yung ating po paghandog po sa Panginoon, o yung ating pong panalangin, hindi rin po tatanggapin ng Panginoon, pakinggan po ng Diyos, kung alam po natin na mayroong pong tao na pinagkasalaan natin at hindi po tayo humingi ng tawad. So, una, dapat magpatawad ka at humingi ka rin ng tawad. No, in what way po tayo humingi ng tawad? Pwede po in person, pwede po siguro tawagan natin, at o i-text po natin. Yan po yung pinaka-the best way po natin humingi po tayo ng tawad. Dahil kapag hindi po tayo humingi ng tawad, it will hinder our prayers po, ganoon, kapatid. At yan po yung pangatlo. No, yung pang-apat po na hindrance po ng ating panalangin, ito naman po yung unbelief or lack of faith. No, unbelief or lack of faith po ng ganon. Yan po yung isa sa mga hadlang sa ating pong mga panalangin, at nabasa po natin yan dito po sa James chapter 1. Tingnan po natin chapter 1 verse 6. Sabi po dito, James chapter 1 verse 6 to 8, sabi dito, ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. So ito po na, sabi po dito, dapat na po tayo magtiwala kung tayo po humihingi, at huwag po tayo magduda nung tayo po manalangin. Dahil sabi po, dahil ang taong nagdududa ay katulad ng alon sa dagat na hinihipan at tinatangay ng hangin. Ang ganitong tao ay hindi dapat umasa na may matanggap mula sa Panginoon, dahil nagdadalawang isip siya at walang katiyakan sa mga ginagawa niya. So makita po natin ito, kapatid, na kapag tayo po manalangin, dapat we have to ask God in faith po ng ganon. Okay, so tapos kaya makita po natin dito na sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 6, sabi dito, kung walang pananampalataya,
walang sinuman ang makapagbibigay lugod sa Diyos, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at binigyan niya ng gantimpala ang mga taong humahanap sa Kanya. So makita po natin dito na talagang kailangan talaga kapag tayo po lumapit po sa Diyos, kailangan tayo po ay lapit po tayo na mayroon pong pananampalataya. No? Ang ibig sabihin po dyan, na regardless po ng ating pong mga circumstances, no? To come to God in prayer po, hindi ibig sabihin po we deny the reality po ng problema. No, kundi po we should not allow po yung laki ng ating problema para hindi po tayo magtiwala po sa Panginoon. Yan po ang pinaka-point po dito na regardless po, kahit sabihin natin parang imposible po yung mga hiningi po sa Panginoon, we should not deny that, no? The reality of our problems, kundi we should not allow the bigness of our problem, the impossibility of our problems to weaken our faith. No? Dahil po ang Diyos po na nangako, siya po ay makapangyarihan at tapat po siya sa kanyang pangako na kapag siya po ay nangako, tiyak talaga na kanya pong totoo pa rin. No, yan po yung sinabi po dito sa Mark. Let's go po tayo sa Mark chapter 11 verse 24. Ito pong sabi po sa Mark chapter 11 verse 24. Sabi po ng Panginoong Hesus dito, sabi dito, Mark 11:24 na sabi doon, kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, mananampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ninyo. So, ulitin po, sabi niya, kaya tandaan ninyo, ito po napatandaan, sabi po, anuman ang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, mananampalataya kayong natanggap na ninyo ito. Sabi, past tense, no? At matatanggap nga ninyo. Kaya makita po natin dito, yung word po na to see is to believe, hindi po yun. Kung sabi dito, if you want to see, first you must believe. Yan po yung panalangin. Pero sabi nga po natin, we should not deny the reality of the bigness of our problems, pero we should not allow yung laki ng ating problema para manghina po yung ating pananampalataya. Dahil sabi nga, kahit gaano pa kalaki yung ating problema, mas malaki pa rin ang Diyos na nangako po sa atin. No, kahit po para sa atin ay tingin natin parang imposible, po tandaan po natin, lahat na imposible sa tao ay posible sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, diba? All things which are impossible with man are all possible with God. No, tapos sabi ng Panginoon, nothing is impossible to those who believe. Yun po yung dalawang parang yung coin with two sides. In the other side, sa Panginoon ay walang imposible. Sa ating side naman, sabi ng Panginoon, nothing also impossible to those who believe. So, tingnan po natin, kaya kung gusto po natin yung mga bagay po ay maranasan po natin yung mga himala, kailangan sumampalataya muna tayo bago yung mga ano po doon. Sasampalataya po tayo una po sa katapatan po ng Diyos, sa kapangyarihan po ng Panginoon. Na ang Panginoon po talaga natin ay siya po ay tapat at siya po ay mabuti sa lahat na panahon at pagkakataon at siya po ay makapangyarihang Diyos po ng ganon. Kaya tingnan po natin dito, no? Dito po tayo maganda po ito sa Romans chapter 4. Maganda po itong halimbawa po ay si Abraham. Kaya si Abraham po, ang tawag po dyan, siya po ay yung father of faith. At tayo po, mga children po ni Abraham. Tingnan po natin, no? Sabi po sa Romans chapter 4, verse 18, maganda po yung ginawa po ni Abraham po dito. Kaya sabi po doon, he was justified po dahil po sa kanya pong pananampalataya. Siya po ay naging katanggap-tanggap sa Panginoon dahil sa kabila po ng mga imposibleng sitwasyon na kanya pong nakikita, pero hindi po yan ay naging dahilan para manghina ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, bagkos lalo pa po siyang nagtiwala po sa Panginoon. At dahil po sa kanyang pagtitiwala po sa Panginoon, natupad po yung pangako po ng Panginoon sa kanya na siya po ay magkaroon po ng
anak po ng ganon kahit matanda na siya, at si Sarah matanda na at baog pa. No? So yung mga imposibleng bagay naging posible dahil po sa kanyang pagtitiwala sa karakter po ng Panginoon at sa pangako po ng Diyos. Ito po sabi po dito, Romans chapter 4 verse 18, sabi dito, kahit na wala ng pag-asang maging ama si Abraham, sabi dito, no, nanalig pa rin siyang magiging ama siya ng maraming bansa. Gaya nga ng sinabi ng Diyos sa kanya, magiging kasindami ng bituin ang bilang ng mga anak mo. Mag-iisang daang taong gulang na siya noon. Alam niyang matanda na siya at mahina na ang katawan. Alam din niyang si Sarah ay baog at hindi maaring magkaanak. So hindi niya po dinina yun, no? Pero sabi dito, ang reality po na talagang alam niya, talagang inamin niya, talagang matanda na siya at saka mahina na siya, no? Tapos si Sarah naman, alam niya rin, inamin niya rin, Sarah po ay matanda na at baog pa, kaya hindi na pwedeng magkaanak. Pero sabi dito, ganon pa man, hindi nanghina ang kanyang pananampalataya. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Ito po kailangan po ito, kundi lalo pang tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinapurihan niya ang Diyos dahil lubos siyang umasa na totoo pa rin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya itinuring ng Diyos na matuwid si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Ito yung ng kapatid, no? So, kumbaga alam po natin kung may mga problema tayo sa ating pong personal life, sa ating trabaho, sa ating mga anak, no? O ano po sa trabaho, whatever problems po, physical, mental, spiritual, at saka financial po ng gano'n. So, kumbaga kapatid, ay dapat ang yung ating po doon ay we don't deny the reality ng problemas. Para si Abraham po ito. No? Pero sabi nga po natin, hindi niya inalaw yon, yung laki ng kanyang problema para po ay mawalan sa ng pananampalataya. Kundi, sinasabi niya po dito na yes, malaki ang problema ko, pero mas malaki ang Diyos. Yes, imposible ang problema ko ito kung titingin lang ako sa sarili ko, pero sa Diyos na nangako sa akin, lahat po ay walang imposible. So ito ganun kapatid, no? Kaya kung gusto po natin talaga makaranas po ng himala mula po sa Panginoon, dapat sa ating panalangin tayo po ay magtitiwala. No, yan po yung pinaka, no? So kaya sabi po kanina, sabi ko nga, with God nothing is impossible, and also nothing is also impossible to those who believe. No, kaya kailangan talaga natin meron po tayo ang pananampalataya po sa Panginoon. And Romans chapter 10 verse 17, yan po ang isa po sa mga dahilan kung paano po tayo lalago sa ating pananampalataya. Di ba sabi nga Romans 10:17, di ba? Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya kailangan talaga natin na para po mag-grow po tayo sa ating pananampalataya po sa Panginoon, kailangan po talaga tayo mag-spend time ng quality time sa salita po ng Diyos, no? Na mag-spend time po tayo sa pagbabasa, sa pakikinig, sa pag-aaral, sa pag-meditate, pag-memorize, at ikabuhay po natin ang salita po ng Panginoon. Kasi yan po ang way po ng Panginoon kung paano po tayo lumago sa ating pananampalataya sa Kanya upang yung ating pong panalangin hindi po mahadlangan, no? Kundi ang Panginoon po ay magkaroon po ng kalayaan, kumilos sa ating mga buhay para po ay talagang kapag tayo po ay mananalangin, magkaroon po tayo ng talagang patotoo. Yung hindi lang ating patotoo, kundi yung patotoo ng katapatan ng Diyos sa atin. Kaya tayo po nagtiwala sa Kanya at saka yung kapangyarihan po ng Diyos sa atin. No? So, ang last po natin ngayon, sunod po natin, kasi 10 po ito, hatiin na po sa 5, no? So, ang last po natin sa hindrance po sa prayer, no? Hindi lang kasalanan, hindi lang unforgiveness, at hindi lang po yung dapat tayo humingi din ng tawad, at saka yung lack of faith. Yung panglima po, ito po yung when we pray, kung tayo po ay humingi po with wrong motives, no? No, alam niyo po, pag tayo po nanalangin, alam po ng Panginoon yung motibo ng ating
puso, no? Hindi lang po sa nakatingin sa ating mga sinasabi, kundi abi nga, di ba ang Panginoon, alam niya po yung ang laman ng ating puso. Kasi mayroon pong mga nananalangin ang wrong motive. Ano yung mga motibo? Humingi sa Panginoon, pero ang motibo po nila dahil sa inggit lang sa tao, no? So because of their jealousy, of their envy po sa ibang tao. Yung iba naman, humingi po sa Panginoon para mayroon po silang maipagyabang. No, yan po yung wrong motive. Pangatlo, mayroon din pong tao na nalagin humingi po sa Panginoon, pero yung hiningi nila sa Panginoon para lang sa kanila. Sabi nga, to satisfy their self-indulgence po na ganoon at saka yung worldly pleasure. Yung tamang motibo kaya tayo po humingi po sa Panginoon, una higit sa lahat po kung mga bagay-bagay na yon, para po tayo ay maging channel of blessings for the glory of God, no? Yan po yung tamang tamang motibo po ng ating paghingi. Kung meron man po tayong hiningi po sa Panginoon, na tayo po ay maging channel of blessing for the glory of God. Pero sabi nga po natin, ang tunay po na panalangin is to connect with God, no? Yan po tamang motibo, no? Hindi lang to present our request to God, no? At saka lalo pa makilala po ang Panginoon. Pangatlo, makinig po sa Panginoon. At pang-apat po, tayo po ay makipag-isa po sa Panginoon sa panalangin to accomplish po yung kanyang mga purpose, magandang plano po sa mundo pong ito. No? So makita po natin yung kapatid, mag-last verse tayo dito kapatid, dito po sa James chapter 4, no? James chapter 4 verse 3, ang sabi po dito, nasalita po ng Diyos, sabi dito, at kung humihingi naman kayo, sabi po dito, James chapter 4, no, verse 3, sabi dito, at kung humingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo upang mapagbigyan ang sarili ninyong kasiyahan. So, yan po ng gano'n, no? So, sabi po dito, ulitin po natin, at kung humingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo, wrong motive. Ano niyo po yan? Upang mabigyan ang sarili ninyong kasiyahan. So, ibig sabihin po, humingi sa Panginoon para lang sa sarili mong kasiyahan, hindi po para mapasiya ang Diyos at yung iba pong mga tao po. Sabi nga po natin, people are praying to God, no? They're asking something from God, no, just dahil po sa kalang inggit sa ibang tao o mayroon po silang pagmalaki. Yung iba na po ay just to spend only for their self-indulgence po at saka yung pleasure, instead po na humingi tayo sa Panginoon para tayo po ay magamit po ng Panginoon, maging useful para sa Panginoon at saka maging channel of blessing po sa ibang tao for the glory of God, no? Hindi po sa ating glory po ng ganon. So ito po yung mga hadlang sa panalangin, no? So ulitin po natin, no? Unang hadlang sa panalangin, yung kasalanan na ating pong nagagawa, no, willfully at saka consciously, at saka yung makasalanan din na alam po natin na dapat natin gawin pero hindi po natin ginagawa. Pangalawa, dapat po natin yung mga unforgiveness yun. So, dapat po napatawad na po natin yung mga tao po na nagkasala po sa atin po, regardless po ng kanilang ginawa po sa atin po. Pangatlo, huhingi din po tayo ng tawad sa mga tao pong pinagkasalaan po natin. At pang-apat, dapat po ay kapag tayo manalangin, dapat ay wala po tayong unbelief or lack of faith. At saka dapat ang panalangin po natin, ang hadlang po yung wrong motive po ng ganon. So, next time po, ituloy po natin yung another 5 na hadlang po ng panalangin, pero dito muna po tayo magwawakas, no? Sige po, tayo po manalangin. Hallelujah, Panginoon. Salamat muli sa iyo pong salita. At salamat din, Panginoon, sa anointing ng iyong Holy Spirit. Lord, salamat dahil kami ay patuloy mong binibigyan, Panginoon, ng tender hearts para po aming matanggap
ang iyong salita, Panginoon, with obedience, Panginoon. Salamat, Lord, by your grace and your mercy, Panginoon, for speaking to us upang ang salita mo ay hindi lamang ito ay aming mapakinggan, kundi kami po ay matransform, Panginoon, of the person that you want us to be, Lord, for your glory and your honor and for your furtherance of your kingdom, Panginoon. Thank you for blessing us today. We give you praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, God bless us all po. God bless. Amen.